Hello guys, magtita guys kayo. Parang parang ano ako lagnat. Parang nilalagnat pa. Masakit yung ano lalamunan. Ganito ganito talaga guys pag pag mag-change weather na. Kasi ano na siya patapos na yung winter guys. Mag-ano na siya, mag-springtime. Sabi ng asawa ko, umpisa daw ngayon yung springtime. Ano sa amin ngayon dito, parang ilang degrees ba? 10 degrees. 10 degrees ngayon. Pag ano na guys, pag 10 degrees dito sa amin guys. Malamig pa yan, malamig pa. Pero yung siharing araw, parang sisikat na yan. Parang mafe-feel na yung yung warm ganyan. Pero kailangan pa rin mag-jacket kasi magkakalagnat talaga pag hindi mag-jacket. Kasi malamig po talaga, malamig. Pero para sa amin dito guys, pag sanay na sa lamig, parang yung 10 degrees, ano na siya, ah, parang ayos na ba? Ayos na. So yung ano ko guys, yung tea ko is chamomile tea. kinuha ko kinuha ko to doon sa sa hospital ng dermatologist doon sa Hersbruck. Kasi libre doon yung mga tea ganyan, libre lahat. Tapos kumuha ako ng iba't ibang uri ng tea. Tapos dinala ko dito sa bahay. Tapos yung asawa ko naman, yung mga sugar doon, dinala niya dito. Pero hindi naman ako masyado gumagamit ng sugar. Kasi pag ako guys, pag mag-cha, ano lang talaga, cha lang, wala nang tubig. Wala nang ano pa, yung sugar. So, pahinga dito kunti guys para mag relax ba. Maganda yung mga ganitong moment, yung ano lang, just ano lang, upo tapos manonood sa kapaligiran ganyan. Tapos yung relax lang. Kasi stress yung buhay stress yung buhay tapos ano pa ah yung mag ano pa tayo mag lum- mag yung maglumok-lumok sa sa sulok, hindi maganda kaya ah ako ngayon ano pag sa tingin ko yung mga bagay na yan nakaka mental stress akin, I step back. Kahit ano pa yan, aalis talaga ako. Mas pipiliin ko yung yung tahimik, peace of mind ako kasi kaysa yung idudot-dot ko yung sarili ko para hindi masira yung relasyon ganyan. Kaya ako, aalis talaga ako. Yung pagmamahal ko sa tao, hindi mawawala, nandyan lang yan. Pero gusto ko ng manahimik na lang. Manahimik na lang tapos mag-focus ako sa purpose na binigay ni Lord sa akin. Kasi meron ako nakita na video guys sa YouTube. Ano lang pala yung 29,200 days lang pala yung yung buhay natin ba. Pag umabot ka ng 80 years old, ano lang yan lahat na days. 29,200 pag umabot ng 80 years old. Kasi 365 days i-multiply yan sa 80 years. So yung total niyan is 29,200. So yan yung kabuuhan ng days ng buhay natin. At saka yung 80 years old na yan guys, yung 29,200 days. Mahirap, hindi lahat ng tao aabot niyan. Hindi lahat ng tao aabot yan. Kaya na ano ko guys, na muni-muni ko yan na bawat araw pala ay siya yung talagang napaka priceless yung bawat araw. Kaya na-realize ko siya na hindi ko dapat sayangin na sa mga bagay-bagay na nakakapagbigay mental stress sa akin. Kahit sino ko pa dyan, tapos na yung magiging mental stress ako, aalis talaga ako. Yan yung era ko ngayon.
mas piliin ko yung ano, ah, mas piliin ko yung ano, yung ako na lang mag-isa, at saka yung pamilya ko dito, ganyan. Kasi kahit ano yung gawin ko, buuhin yung buong pamilya, kung hindi naman talaga lahat nagkakaintindihan. So aalis na lang ako para wala nang, para ano ba, maiwasan yung gulo. Tapos mamuhay na lang ako ng ano, yung akin-akin na lang, ganyan. Tapos ano lang, ah, ipagdasal ko na lang yung mga tao na mahal ko, ganyan. Pagdasal ko na lang sila na okay sila, malusog ang katawan nila, magkakaroon sila ng maraming blessings, ma-improve yung living nila, ganyan. So ganun na lang yung ginagawa ko, guys, kasi nakakapagod yung ano, yung mental stress ka, nakakapagod. Kaya ano ako, yung walk away ako, tapos manahimik sa ano, manahimik sa ano, yung manahimik na lang, ganyan, mamuhay ng tahimik, ganyan. Okay na yun, kaysa merong ano, contact na hindi naman nagkakaintindihan. So, mainit pa yung ano, guys, mainit pa yung tsa. Sakit talaga yung lalamunan ko kasi nung linggo, parang ganito din yung ano, yung panahon. Katapos ano ako ba, yung kami ng asawa ko at saka yung anak ko si Sabrina at saka yung boyfriend niya, lumabas kami, nag walking kami doon sa ano, sa park na malapit lang dito sa amin. Tapos parang ano lang ba, yung kampante, ganyan na okay, mainit naman yung panahon, so parang hindi masyado nagdamit. Tapos wala akong bonnet, ganyan, hindi ako gumagamit. Pagka ano, guys, pagka umaga ng ano, anong tawag yan, Monday, sakit talaga yung lalamunan ko dito. Tapos sinisipon talaga ako, hindi talaga ano, umurong yung sipon, tumutulog pasintabi po sa mga ano, kumakain dyan. Kaya ano, kahapon Tuesday, bumili ako ng ano, yung medicine para sa lagnat, para ano, magiging okay. Meron pa naman akong ano, trabaho doon sa ano ko, sa kaibigan ko na matanda. Hindi ako nakakapunta doon kasi ayokong mahawaan siya ng lagnat ko. Kasi ano, nagdementia, yung 83 years old na siya. Tapos mag-isa na lang siya doon sa bahay nila. Tapos pag pumunta ako doon na hindi ako talagang healthy, kasi may ano ako, sipon, lagnat, ubo, baka mahawaan ko siya, delikado, baka ano siya, magkaroon ng lagnat tapos ma-hospital pa, ayoko. Kaya sabi ko sa anak ko, i-chat mo yung ano ko, yung kaibigan ko, sabihin mo na hindi mo na ako pupunta dyan kasi ano ako, nilagnat ako. So baka sa Friday or sa Saturday, magiging okay na ako. So pupuntahan ko siya doon sandali para tingnan kung okay ba siya doon. So ayan lang, guys, yung video ko, guys. Thank you, guys, for watching. Inom tayo ng tsa para pampainit ng lalamunan. Sarap yan. Masarap dito sa lalamunan. Masakit talaga. Ay, pero normal na to kasi pag mag-change weather na, magkakasakit talaga. Yung asawa ko din, guys, nilagnat, sipon. Thank you, Lord, wala siyang ubo, kasi mahirap na pag meron ng ubo. Ano lang sa kanya, yung maghatsi siya, tapos sipon, lagnat. Tapos yung ano niya, guys, yung problema niya sa skin, unti-unti nang nagiging okay. Pumunta kahapon yung babae na siya yung nagmamanage pag merong may sakit sa balat, ganyan, pag merong sugat sa balat, siya yung nagmamanage. So under siya sa connection sa house doctor namin. So pumunta siya kahapon dito, tapos tinignan yung sugat ng asawa ko. Sabi niya, very soon magiging okay na daw yung sugat. Tapos wala nang infection yung sugat, wala nang bacteria. Hindi na magtapi-tapi doon sa ibang
ano niya, ibang part ng katawan niya. Kasi nung hindi pa siya nagiging okay guys, nung yung bacteria nandyan pa sa katawan niya, talagang pag makamot niya yung sugat niya, tapos makamot niya dito, tapos dito na naman mag-umpisa ng magpula-pula. Tapos pag makamot yan, magsugat-sugat kaya ano. Tapos nung nalaman ng doktor na matagal talagang nalaman guys, mga umabot ng 3 months, saka pa nalaman na yung house doctor namin, saka pa nalaman na merong bakterya doon sa sugat. Tapos yung skin doctor, hindi niya inaasikaso yung asawa ko ng masyado. Tapos yung hospital din, malaki yun na hospital. 2 beses kami doon nagpa-hospital yung asawa ko. Hindi nila talagang hindi maganda yung treatment doon. Basta hindi nila tinutuklas kung ano ba talaga yung problema. Meron palang bakterya. Pag merong bakterya yung guys, yung sugat, kahit anong iano mo diyan, hindi talaga yan magiging okay. Pero pag makainom na yan ng antibiotics, tapos yung mga haplas na ipang tapi doon sa sa sugat, time to time magiging okay na siya. Doon sa hospital guys ng sa Hersbruck, 2 weeks na siya doon guys. Talagang nagiging very faster yung niya, recovery. Kasi siya dito guys, everyday siyang nag-radiation siya dito sa niya, dito, tapos doon sa mga paa niya. Kasi dito may mga pula-pula ba dito. Tapos para mamatay yung bacteria, siya everyday radiation siya dito, iganon. Tapos doon sa paa. So nagiging okay talaga siya guys. Tapos everyday siya nag-bathing, and yung tubig meron siyang special na pangpatay ng bacteria sa loob ng katawan niya. At saka talagang 2 weeks lang guys, 2 weeks lang yung sugat na grabe talaga yung sugat, parang karne yung skin niya dito. Malaki yung sugat niya doon sa paa, doon sa hita niya, pati yung niya, privado niya na pa. Pero yung sugat talaga is doon sa yung sa hita pababa. Grabe talaga, parang karne talaga. Pero 3 months siyang diyan sa malaki na hospital, hindi talaga nagiging okay. 2 beses siya na admit, hindi nagiging okay. And then tuloy-tuloy lang yung pag after sa admit, uwi ng bahay. Tapos siya doon 18 days, uwi na naman. And then tuloy-tuloy yung pag cream, ng mga cream sa doon sa sugat, hindi talaga nagiging okay. Tapos balik na naman kami ulit doon, mga 15 days, hindi pa rin nagiging okay. Kaya natuklasan namin yung Hersbruck, ayun, nagiging okay siya. Tapos yung house doctor namin, siya yung nagpainom ng antibiotics. Sabi ko talaga sa doktor ko, Dok, hindi ko talaga maintindihan na yung bakit hindi nila pinainom ng antibiotics. Sabi ng doktor, oo nga gagawin natin yan, magpadala tayo ng tissue para doon sa pathology, tapos laboratory nila yan. And then pag pagdating ng result, bacteria pala, merong bacteria doon sa sugat, kaya hindi siya naghihilom. Kaya ayun, pinainom siya ng gamot na antibiotic. Ayun, talagang nagiging okay siya guys, nagiging okay. Tapos plus yung manager ng mga sugat, siya yung nag-asikaso kung yung ilalagay doon sa sugat. Nagiging okay siya guys. Tapos sabi niya, dadalhin natin siya doon sa ospital. So ayun, tuloy-tuloy na yung paggaling niya. Ngayon na lang, kasi dito sa amin guys, pag yung insurance namin dito guys, yung health insurance dito, yung system nila is 2 weeks ka, or 2 weeks 15 days ganyan, or 20 days ganyan. Pagkatapos nun, uwi ka talaga sa bahay. Tapos yung continue na medication, yung magpatuloy nun, yung house doctor namin. So siya doon, 13 days siya doon sa hospital sa Hersbruck. Tapos umuwi siya dito, konti na lang yung yung sugat. Tapos yung nagpatuloy ng medication ay yung house doctor. Pero yung house doctor, sinusunod niya yung letter ng hospital na ito yung mga
mga medicine na kailangan ng pasyente nito. So kailangan yung doktor susundin, yung house doctor namin susundin nila kung ano yung nakalagay doon sa papers galing sa hospital. So ganyan yung style dito guys. So far naman naka-order na kami ng ng cream para pagpatuloy sa medication. So ano na talaga yung paakyat na pagiging okay na. Nakaka-stress pag merong magkasakit sa pamilya guys, nakaka-stress talaga. Kaya ngayon parang nabunutan ako ng tinik talaga, kasi dito sa bahay alagaan pa, tapos yung may sakit alagaan pa, tapos lakad ako kahit saan, kasi ako yung taga pag-ayos ba sa mga papers ng asawa ko, ganyan. Kaya na-stress talaga ako from October, mga October 20 hanggang 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 February, ending February, ganyan. So ngayon na ako, parang nakakahinga na ng konti. So ayan lang guys yung video ko. Thank you for watching. Thank you talaga ng marami. Bye bye guys. Salamat sa pakikinig ng story ng buhay namin dito. So bye bye guys, bye bye. God bless us all, and ingat kayo talaga sa health ninyo guys, lalong na guys sa skin. Ingat talaga guys, kasi mahirap pala gamutin yung skin. Mahirap sa buong buhay ko guys, ngayon ko lang nalaman mahirap gamutin yung sakit sa skin. Mahirap. Mas okay pa yung lagnatin kaysa yung sa sakit ng skin, lalo na pag yung sakit sa skin doon sa hita mag-umpisa, nako, hindi ka makakalakad ng maganda. Oo, ganyan. Kaya ingat-ingat kayo dyan guys. Tapos pag uminom kayo ng mga food supplements or kahit na anong mga tabletas dyan, kailangan talaga suriin kung hindi ba nakakapagbigay allergy. Kasi yung asawa ko guys, nag-umpisa siya sa tabletas, na allergy siya sa tabletas. Tapos yung katawan niya nagpula-pula, tapos doon sa niya, sa hita niya nagpula-pula dahil sa allergy nga sa medicine. Kinamot niya, tapos nagiging sugat, tapos nalagyan ng bacteria. Yun yung cause ng sakit niya. Kaya ingat-ingat po kayo dyan guys. So bye bye guys, God bless us all, have a nice time. Life is short, kaya enjoy life.